Next question, sex or burger with fries? Sorry ako sa nanay ko, mga pinagtatanong nyo. Shh! Wait. Dapat ka umiiyak. Dapat ako umiiyak. Sorry na. Dapat happy lang tong vlog na to, pasensya lang. What's up you guys? It's me, TRIX Trix, and welcome to my YouTube channel. So, for today's vlog is another sit-down vlog. So, sasagutin ko dito yung mga questions nyo sa akin. Ang ginawa ko dito is nagtanong ako sa YouTube, then nag-story ako sa Instagram and Facebook kung ano-ano ba yung mga questions na gusto nyo sagutin sa aking first ever Q&A vlog. So, if you want to know more, just keep on watching. Before we start, may napapansin ba kayo sa setup ko ngayon? Sige, hindi ko na kayo pag-iisipin. Sasabihin ko na, guys, meron na akong ring light! Natutuwa lang ako kasi in-sponsoran ako ng boyfriend ko ng ring light. Alam mo yun, pag iniisip ko na hindi na ako maghahabol ng sikat ng araw, hindi na ako maghahabol ng natural light para sa vlog ko, sobrang happy ko lang. Kasi, ang hassle din kasi nun, tsaka sobrang init. At least ito, kahit sa loob ng kwarto, pwedeng-pwede ako mag-shoot. Tapos, hindi ko na gagawin yung magbubuksan ko yung bintana para sa natural light. Hindi na. Kasi meron na akong ganito. Meron na akong kayo. Kayo yung liwanag ko. Ah! So, yun nga. Papakita ko muna sa inyo yung ring light. Yung unboxing ko ng ring light. So, commercial lang muna tayo sa live bago tayo mag-proceed sa Q&A. Hey! What's up you guys? So, isang mabilis, isang unboxing lang muna tayo, no? Sobrang happy ko kasi nisponsoran ako ng boyfriend ko ng ring light. Alam mo yun, kasi sabi niya sa akin, para daw maganda yung quality nung videos na ibibigay ko always sa inyo. So, ito na siya. Tapos, ito yung stand niya. Nabili ko to sa halagang 999 sa Facebook. Yes, bakit sa Facebook? Kasi wala akong tiyagang mag-antay kapag umorder ako sa Lazada and Shopee. Kasi syempre, di ba, kapag Lazada and Shopee, lalo na pag overseas, ilang weeks na nga abutin yan, te. Sinabi ko sa sarili ko, kung magkakaroon man ako ng ring light, gusto ko sana, next vlog, may ring light na ako. So, naghanap talaga ako sa Facebook. Tapos, naghanap ako ng murang malapit sa akin. Ito siya. Bubuksan ko na ha. Bubuksan ko na. If ever lang na magugustuhan ko yung ring light na to, if ever na pasado siya sa akin all throughout the vlog, kasi gagamitin ko na siya dun sa Q&A ko. Kita nyo naman, gamit ko na. If ever na pasado siya sa akin, ilalagay ko sa description box yung link nung pinagbilan ko. So, ito yung link. Imagine niyo pag may ilaw yan, ah. Pang malakasan selfie. Wait, baliktad. Baliktad pala. Sa akin pala dapat nakatapat. Nakaganyan. Tapos may ilaw. Pak. Alright. So, ito na yon. Tapos, dito pa sa plastic is nakalagay yung phone holder. Yung 999 is complete package na siya. Wala akong dinagdag dito maliban sa delivery charge. So, ito na siya. May phone holder. Tapos, ano pa to? Ay! Ball mount! Ay! Bumili pa ako ng ganito sa Shopee. Hanggang ngayon wala pa. Last week ko pa yun binili. Hala, paano? Ano? May ball mount. Hala, bumili pa ako. Hindi, sana ito na din. Hindi, okay lang. Para yung gagamitin ko dito. Ball mount. Tapos, phone holder. Next, ito naman yung bubuksan natin. Ang laki pala nito, no? So, hindi ko alam na ganito siya kalaki. May nakikita kasi ako na maliit lang. Pero okay na din. Gusto ko din itong malaki. Para sa akin na, sobrang sulit na to kasi ang laki-laki niya. Sa 999, ang mamahal kasi nung ibang nakikita ko sa Facebook eh. Nasa beyond 1,000 siya. Tapos eto kasi 999 lang, complete package. Tapos ganito pa yung ano. Oh my god! Ano to? Walang ganito sa bundok. Hindi, assemble ko muna. Alright. Paano to? Wala, paano to? So, nalilito pa ako kung paano ina-assemble dito yung ring light. Ang gawin na lang muna natin is i-try natin kung umiilaw ba to. Baka mamaya hindi naman siya umiilaw. Pero tinry namin siya kanina, umiilaw naman siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung, baba ko muna yung kortina para makita nyo yung liwanag. Yan. Ring light. Ito yung parang remote niya. Nakakabit na siya dito. Nandito sa pinakababa, yung on and off. Bam! Ayan siya. Ito, ang color nito is white. Color white. Tapos, ito naman, ang color niya. Ay, ulit. Lilipat mo ng color is ito, yung nasa gitna. Ito yung mix ng white and yellow.
Ang ganda, no? Lakas mo ka-fresh. And after nito is yellow. Ayan, ito yung yellow. Para ganyan. White, mix, yellow. Tapos, pwede siyang hinaan at lakasan. So, hinaan ko siya. Tatapat ko sa inyo. Yan, mahina. Tapos, ito naman is pwedeng lakasan. Yan, malakas. Okay, so hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko inassemble yung ring light. As you can see, gamit-gamit ko na siya ngayon. So, kasi kung ipapakita ko pa sa inyo yung pag-assemble, sobrang tatagal tong vlog na to and baka mainip na kayo. At saka unboxing lang kasi to, ba't may pag-assemble, di ba? So, pasensya na. Sana nag-enjoy kayo dito sa unboxing na to and balik na tayo sa Q&A. Alright, gusto niyo yan? Wait lang. Ayusin muna natin yung ilaw. Alright, gusto niyo may pa-change angle at change costume tayo dyan. Wala kayong ganyan. So, ulitin ko lang, if ever na magustuhan ko yung performance na tong ring light na to all throughout the vlog, halimbawa, hindi siya namatay bigla, hindi siya nagbi-blink-blink, ilalagay ko sa description box below yung link ng pinagbilan ko. Alright? Let's start the Q&A. By the way, guys, itong Q&A na to is ni-level ko siya into level 1, level 2, level 3. Yung level 1, yun yung mga basic questions lang. Level 2, yung mga feeling ko pinagtripan ako ng mga nagtatanong sa akin. Level 3 is yung medyo may serious points, mga seryosong tanong. Yan. Alright, simulan na natin. First question ng level 1 is, ilang taon na po kayo? Meron pa isa dito, how old are you and what is your height? Simulan natin sa edad. I am 23 years old. Kaka-23 ko lang noong April 9. Kung mapapansin nyo sa kalendaryo, yung birthday ko, laging kulay-kulay yan. Hindi yan nagiging kulay itim. So, alam niyo na, madaling tandaan. Next year, Char lang. Next is, what is your height? My height is 5'4". Pero, actually, depende din siya sa kung sinong sumusukat ng height ko. May mga time kasi na 5'5 yung height ko. May mga time na naging 5'3". At naloka ko nitong huling sinukatan ako ng height, 5'2". Hindi ko alam, merong season yung height ko. Merong time na nag-shrink ako ganun. Ewan, hindi ko talaga alam kung bakit ganun. Basta, alam ko talaga, 5'4 ako. Next question is, pa-shoutout po ako. Shoutout Clip Nalieba. Thank you so much sa pagsagot ng question ko sa YouTube. By the way, siya rin yung nag-request sa akin na gumawa ako ng Q&A kasi nga daw may itatanong siya. Thank you so much and supportive niyo. Ang question niya is, ano po bang course mong kinuha? Ang course ko na kinuha is BSHRM, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Ano pong work mo ngayon? Isa pang question niya. Ang work ko ngayon is cabin crew. I'm a cabin crew. Ngilit sa kaalaman ng lahat, cabin crew po ako ng Cebu Pacific Air. But unfortunately, dahil sa mga nangyayari nga sa bansa, sa iba pang lugar, naban ang travel, tapos nagsara ang NAIA, naapektuhan ang aviation industry. Sobrang naapektuhan ang aviation industry at kinailangan namin ipahinga yung wings namin for a while. So, hindi kami makakalipad hanggat hindi bumabalik sa normal ang lahat. Siyempre, wait na lang muna and nagpe-pray ako na sana bumalik talaga sa normal yung lahat kasi sobrang daming naapektuhan. Alam niyo yun? Sobrang sad lang. By the way, dito ko na lang din pala i-open up yung about sa naisip ko. I decided na gumawa ng cabin crew series. So, marami-rami din kasi nagtatanong sa akin. Marami din nagtatanong dito about sa pagiging cabin crew and bala kong sagutin ng buo yung iba dun sa cabin crew series. Dun kong sagutin yung mga questions na paano ako na-hire, anong ginawa ko ng hiring, anong ginawa namin ng training, about the survival training, mga ganong details na kineme-kineme. Doon ko sasagutin lahat ng cabin crew related stuffs kasi nakakapanghinayang din na hindi ko ma-share sa inyo yung experience ko. Feeling ko kasi is vlogging is yung perfect mode para mag-reserve ng mga memories, ganon. Yung mga pictures ko na tinatago sa phone, ilalabas ko na yung training kasi hindi ako nag-post ng training eh. So basta, abangan nyo na lang yung cabin crew series ko. Magsa-story din ako sa Instagram and Facebook kung ano-anong questions nyo about sa pagiging cabin crew na pwede kong sagutin dun sa series na yun. Next question is, paano mag-glow up? Love you too! So, paano mag-glow up? Sa tingin nyo talaga nag-glow up na ako? Ako kasi parang feeling ko hindi pa. Though nag-aayos-ayos na ako, yes. Pero pagdating sa pananamit, parang hindi pa masyado. Pero thank you so much. I will take this as a compliment. Next question is skincare. Yung skincare ko is, nagawan ko na siya ng vlog. Yung currently na ginagamit ko ngayon. Check out mo po yung
Korean glass skin in just 2 weeks. Yan, yun yung skincare na ginagamit ko kahit ngayon. Next question is, kailan ka po nag-start maging FA? So, na-hire ako ng May 18. Tapos, nag-start ako ng training ng August 5. Then, na-release kami into flying ng September 23. Yan, 2019. Grabe, ang sarap-sarap mag-shoot kapag kagabi. Alam mo yun, yung hindi mo naiisipin magmadali kasi baka mawala yung araw. Tapos, hindi na maingay yung aso. Tapos, walang sumisigaw sa kapitbahay. Tapos, ano mo yun? Wala lang, nakakatawa lang. Next question, level 2. Simulan na natin. First question sa level 2, mahal mo o mahal ka? Ha 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 ha. Love you, Tricks. Love you too. So, mahal mo o mahal ka? Ang sagot ko dito is, mahal ako. Yes, it may sound selfish, pero yun talaga yung mindset ko, especially babae ako. Though I'm fully aware na dapat sa relationship, dapat equal kayong magbibigay ng love, care, and support. Pero, alam naman din natin na hindi naman sa lahat ng relationship is ganun. What I'm saying here is, feeling ko lang na mas kayang dali ng lalaki ang relationship. Next question is, bakit si Rizal ang nasa piso? Actually, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. So, ang ginawa ko is nag-research ako dyan. Ang sabi nila, kaya daw si Rizal ang nasa piso para mabigyan siya ng karangalan. So, may mga magtatanong dyan, alam ko, bakit hindi sila nilagay sa 500 pesos or sa 1,000? So, alam naman natin na ang piso is hindi yan nawawala sa bulsa ng lahat ng mamayan. Even yung mga pinakamahirap na Pilipino, may piso yan. So, at that point, hindi nila makakalimutan si Jose Rizal yung pambansang bayani natin. Nag-research ako! Next question is, kailan po kayo ikakasal? Kapag ready na kami pare. Next question is, day or night? Night. Gusto ko yung madilim. Madilim talaga. Parang ang comfort zone ko is dilim. Hindi naman yung totally black. Dim. Yan. Yun yung mga gusto ko. Parang pag pumasok ako sa isang kwarto na madilim, tapos halimbawa may isa lang lamp na bukas, sobrang comforting sa akin yun. Kung tama pa yung term ko, comforting. Wait lang. Nag-isip bigla. Basta yung parang nakakalma ako kapag madilim. Next question, kung di ka FA ngayon, anong klaseng hayop ka? Wow! Sige, sagutin ko to. Kung di ako FA ngayon, siguro, pating ako. Kasi mahilig akong kumain. Tanungin niyo pa yung boyfriend ko. Uy, ano iniisip? Ay, grabe kayo. Anong iniisip niyo, Mahilig akong kumain ng samgyupsal. Promise, araw-araw kami nagsasamgyupsal ngayon. Ewan ko ba ba't napapadalas dahil lang sa quarantine? Siyempre, wala kang ginagawa. Hindi ka busy. Siguro, yun na lang talaga yung pwede mong gawin. Lumapang. Next question is, pag binaliktad ang wow, wow pa rin ba? Para sa akin, hindi na. Hindi na siya wow. Ito na siya. Wow! Next question, sex or burger with fries? Grabe kayo sa quiz. Grabe mga question nyo. Ano ba yung sex? Siyempre, alam mo na yung sagot dyan. Siyempre, sarap-sarap nun yung burger with fries. Grabe kayo. Yari ako sa nanay ko. Mga pinagtatanong nyo. Shh! Tapos na yung level 2. Yay, congrats! Okay, level 2. Next na natin is yung level 3. Nag-enjoy ako. Thank you sa mga nagtatanong, Kahit yung mga tanong nyo na parang yari ako after mapanood ng nanay ko to. So, ang first question sa level 3 is, ano pong na-feel mo nung natanggap ka as FA? Thank you and God bless. So, natanggap ako as in nung hiring. Feeling ko nung hiring to. So, yung na-feel ko nung natanggap ako, sobrang hindi ako makapaniwala. Alam nyo yung parang sinabi, congratulations, you are now part of Cebu Pacific Day, ganyan. Hindi ko na maalala kung anong sinabi nila Basta, nung sinabi yun, gumanon ako, tapos maya-maya natulala ako. Natulala talaga ako kasi parang hindi nag-sink in sa sarili ko kasi hindi ako makapaniwala. Kung alam nyo lang yung kwento ko nung nag-hiring, kung gaano kagulo yung utak ko bago ako mag-final interview, hindi mo talaga aakalaing makakapasa ako. Hindi ko nga alam kung paano ako nakapag-straight English that time, pero nagawa ko. So, yun nga, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Actually, until now, hindi ako makapaniwala na sumasagot ako ng questions about sa pagiging cabin crew kasi, alam nyo, before akala ko sobrang impossible. Pero, nothing is impossible with God. Praise. Next question is,
Anong feeling ng maging isang cabin crew? Siguro ito na yung cabin crew as a whole, hindi lang nung hiring. Actually, same lang nung sagot ko nung kanina. Hindi ako makapaniwala. Sobrang, alam mo yung parang nakakatuwa kasi lumilipad ka as a work. Parang kung sino-sinong yung namimit mo, iba't ibang nationalities. Tapos, yung workplace mo is puro ulap. Alam mo yung parang nakaka-excite, ganon. Tapos, sobrang nakakatuwa kasi ang dami talagang benefits. And binibigyan nila ng halaga yung mga crew nila. So, next question. Ngayon na nasa YouTube industry ka na, can you share anong mas mahirap pero masaya? Sumali sa beauty pageants or maging isang flight attendant? They are both hard in a different way. Sa pagpa-pageant, mahirap din dyan yung training kasi kailangan mo mag-aral ng catwalk, kailangan mo mag-training for Q&A, kailangan mo din mag-training ng pagpo-project sa camera, pa-video man yan or photo. Importante yon sa mga beauty pageants. Mag-alat ka na maraming araw kasi hindi lang isa ang activities dyan pagka magpa-pageant ka. Maraming araw pa yan. Kahit gawin mo yun lahat, if hindi ka mananalo, wala kang makukuha. Pero that's a competition. Pageantry is a competition. So, given na yon na kapag hindi ka nanalo, wala kang makukuha. Sa pagiging flight attendant, sobrang hirap din dyan yung training. Sobrang duguan ng training namin dyan. Hindi ako nag-exaggerate kasi sobrang limited lang ng time. Mahirap din dyan yung pasok namin. Sobrang wasted ng body clock namin kasi may time na ang sign-in namin is early morning, like 2, 3, 4 a.m. Minsan morning, noon, afternoon, gabi, basta ang dami. Iba-iba. Tapos, ang mahirap pa din sa work namin as a flight attendant, nasa mga kamay namin ang safety ng mga passengers namin. Okay siya kasi kahit mahirap yung pinagdadaanan namin, nababayaran. Alam mo yun, ganun, meron kaming nakukuha in return. Pero kasi hindi naman natin pwedeng ipag-compare ang pageantry sa pagiging flight attendant kasi yun nga sinabi ko kanina, pageantry is a competition. Kahit ano talagang gawin mo dyan, pag di ka nanalo, wala kang makuha. And being a flight attendant is a work. Magpakahirap ka man dyan o hindi. Sasahod at sasahod ka. Pero syempre, mas malaki ang sweldo kapag ka masipag ka. Next question naman, ano ang mas mahirap? Mag-aral or mag-training para maging cabin crew? Pa-shoutout na din. Hehehe. So, shoutout kay John Rupert. Thank you so much sa pagsagot dito sa mga stories ko. Lagi siyang sumasagot sa stories ko. So, na-appreciate ko yun. Thank you talaga. Ang ginawa ko dito, nag-lecture ako para pag-compare ko yung pag-aaral at saka yung training as a cabin crew. Sa college ko na siya kinompare. College and training. Subukan kong gumawa ng table dito. Kasi alam niyo naman favorite kong gawing PowerPoint yung vlog ko. Sabihin ko na college and cabin crew training. And number 1, nakaibahan ng college sa cabin crew training, yung exam sa college is hindi araw-araw. Compare sa cabin crew training na araw-araw talagang exam namin dyan. Sa college kasi maraming quizzes eh. Sa cabin crew training, ang katumbas niya sa college is final exams. Imagine mo, araw-araw final exam. Mind blown. Alam, naalala ko na naman yung training namin. Next na comparison ko sa kanila is sa college, walang lifeline. Kahit ilang beses ka bumagsak dyan, okay lang. Pero bababa yung grade mo. Tapos kapag bumaba yung grade mo, pwede ka umulit next sem. Sa cabin crew training, meron kaming 3 lifelines dyan. Ang mahirap kasi dito, mawalan ka ng lifeline. Kasi ibig sabihin, pag nawalan ka ng lifeline, automatic mawawala ka sa training. Pag nawala ka sa training, lahat ng pinaghirapan mo sa simula, wala lahat yan. Comparison ko na pangatlo, sa college, para matapos ang isang sem, meron kang couple of months. So, ibig sabihin, yung mga subject mo doon, mapaghiwalay-hiwalay talaga. Para mas madali sa mga estudyante. Sa cabin crew training, meron lang kaming 1.5 months. Imaginein mo, kailangan namin kabisaduhin, kailangan namin aralin yung 2 libro ng SEB, the Cabin Crew Operations Manual and Cabin Crew Safety Manual, sa loob ng 1 buwan at kalahati. Imaginein nyo, araw-araw yung exam, 3 lifelines, sa loob ng 1 buwan at kalahati. Namimiss ko na yung training, pero alam mo yun, sobrang hirap talaga. Tumataas pa rin yung balahibo ko every time na naaalala ko yung training na pinagdaanan namin. Number 4 pala. Sa college, never ako nag-breakdown. Never ako umiyak dyan kasi sobrang hirap. Never ako breakdown. Sobrang chill-chill ko lang kasi nung college eh. Sa cabin crew training, hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nag-breakdown. Kailangan mo mag-aral pero ayaw na ng utak mo. Gusto mo na matulog pero hindi pwede kasi kailangan mo mag-aral. So ang gagawin ko na lang dyan, parang pahinga ng utak ko, iiyak ako. After ko umiyak, unas lang ako ng luha, mag-aaral ulit ako. Lalabas ka talaga sa comfort zone mo pagka tinry mo yung training na yun.
Yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo. Next question is perks of being a flight attendant. Itong question na to, hindi ko siya sasagutin ng detail dito sa vlog na to. Kasi bala ko siyang gawing detail dun sa mga susunod ko pang vlogs, dun sa cabin crew series na gagawin ko. Sabihin ko na lang dito yung pinaka-basic na perks talaga of being a flight attendant. Yung alam naman talaga ng lahat, which is yung makakapag-travel ka sa iba't ibang bansa, or iba't ibang airport. Actually, hanggang airport lang naman talaga eh. Hindi kami laging nagre-remain overnight or layover dun sa mga bansang pinupuntahan namin. No, kahit gaano pa kalayo yan, kahit saang bansa pa yan, hindi kami laging nagsistay doon. Umaalis din kami agad. So, siguro makakapag-travel ka sa iba't ibang airports. Next question is passion or career. Nagsisimula ka pa lang, hindi naman masama kung unahin mo muna yung career mo. Especially if that career of yours can pay your bills. And also, kung kaya mo, makakapag-ipon ka to support your passion. Yun, walang masama unahin yung career mo muna. Pero kung gusto mo nang mag-settle, for example, I think that's the right time para i-pursue mo na yung passion mo. Kapag may ipon ka na, may enough experience ka na, kasi syempre yung passion mo, pag napagbuti mo yan, pwede mo rin naman yung maging career. And I think that's the best thing na yung career mo is yung passion mo. Ibig sabihin nun, alam mo yun, araw-araw ka maging excited pumasok, araw-araw kang excited magtrabaho. Kasi yung trabaho mo, is yung passion mo. Parang hobby mo na lang din yung ginagawa mo. Ganun. Last question is, what are your 3 greatest fears and how would you overcome it? Number 1 dyan is rejections. Sobrang ayoko ng rejections. Kaya ayokong lumabas sa comfort zone ko. Dito ako nagpapasalamat talaga sa parents ko kasi pinupush nila akong gawin yung mga bagay na akala ko hindi ko magagawa. Alam niyo, akala ko hindi ko magagawang rumampa sa stage, akala ko hindi ko kayang humarap sa harap ng maraming tao, akala ko hindi ko kaya yung ginagawa ng ibang tao na, alam mo yun, yung magpaka-confident sa harap ng iba, rumampa sa swimwear, akala ko wala. Akala ko hindi ko kaya. Pero sobrang nagpapasalamat ako dahil doon, dahil sa parents ko, na-realize ko na kaya ko pala. Number 2 na fear ko, ito yung greatest fear ko talaga, which is death. Ayoko, especially ng loved ones ko, ng family ko, or ng mga, basta ng mga taong importante sa akin. Ayoko nang nakakarinig ako ng death sa bibig nila. Alam mo ba, lagi ko inaaway yung papa at mama ko kapag kasi sinasabi nila sa akin na kapag ako nawala, matutuwa kayo. Kapag ako nawala, wala nang mag-uutos sa inyo. Kapag ako nawala, ganito, rin. Alam mo, pag narinig ko yun, sorry, pero masasagot ko talaga. So, ba't kailangan mo sabihin yan? Gawa ganun ako ganyan. Kasi, alam mo, pagka naririnig ko yung mga ganun sa kanila, naiiyak ako. Kasi, love na love ko yung parents ko. Tapos sila, parang andali lang sa kanilang sabihin yung ganun. Kaya parang, I'm sorry, kahit itanong mo sa parents ko yun, basta sinabi nila yung mga ganung kataga, nagpapasagot talaga ako kahit ayokong sumagot. Ayun na, sagutin yung mga parents, bakit ba ang hilig yung sabihin yun? No, 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 hindi kasi nakakatawa. Lalo na kung mahal na mahal kayo nung anak nyo, tapos ipapasok mo yun. Hindi ko kaya mawala yung parents ko. Kasi, sinuportahan nila ako. Sila yung number 1 supporters ko. Sila yung lakas ko sa mga laban ko. Kaya parang ang hirap imagine na mawawala sila. Yun lang. Bulong. Wait. Number 3 na fear ko is regrets. Ayoko mabuhay sa regrets, especially pagdating sa family ko and sa career. Alam mo yung sobrang uncomfortable kasi sa feeling nun kapag ka may regrets ka sa puso. Na sana pala ginawa ko to, sana pala ginawa mo yun. When it comes to family, ito yung ayokong maramdaman eh, yung regrets. For example, kasi this past few months, sobrang dami kong nakikita na sa Facebook, yung parang ngayon, ang saya-saya nila, kinabukasan biglang mawawala yung loved ones nila. Sobrang sakit yun sa feeling, siguro pag yun. Yun yung gusto kong i-avoid. Kasi alam naman natin na hindi natin alam kung kailan kukunin yung mga mahal natin sa buhay eh. So, ang gusto kong i-avoid dito, avoid yung regrets. Kaya as much as possible, gusto kong iparamdam sa kanila na mahal ko sila, hindi ko sila masyado inaaway. Though may mga times na naman talaga na maaway mo sila. Pero alam mo yung hindi sobra. Hindi ko sila kayang tiisin. Gusto ko silang bigyan ng time, ng affection, as much as kaya ko. Kasi ayokong magkaroon ng regrets na pag dumating yung time na kunin sila ni Lord. Ayokong sabihin sa sarili ko na, ay, sobrang bilis. Sana pala sinabi ko na sa kanya, I love you. Ay, sana pala niyakap ko na siya. Sana pala kinis ko na siya.
Hindi ako trying hard na umiyak. Naiiyak talaga ako kasi yung pinag-uusapan natin dito is yung fear ko. At ngayong time na to, na nagsasalita ako sa harap nyo, sobrang takot na takot ako kasi fear ko yung pinag-uusapan natin. At pinipilit ko yung sarili ko na tapusin tong vlog na to. Yan, ganun lang naman. Siyempre, alam mo yung kasi hindi ka mapapakali kapag merong regret sa puso mo. So, yun yung isa sa kinakatakutan ko. Dapat ka umiiyak. Dapat ako umiiyak. Sorry na. Dapat happy lang tong vlog na to. Pasensya na talaga. That's it. Thank you so much for watching till the end. Sana po ay nagustuhan ninyo yung vlog na ito. By the way, thank you so much to Mr. JB Alipio of JB Image 3 kasi sila yung gumawa ng thumbnail photo and nung intro video ko. So, if meron kayong kailangan when it comes to editing, if meron kayong business, gusto nyo ng logo, and kung gusto nyo rin mag-vlog, pwede kayo magpatulong sa kanila. Just let them know, PM nyo lang sila. Ilalagay ko sa description box below yung link nila. By the way, nagustuhan ko din pala tong ring light na to. So, ilalagay ko na din sa description box below yung link ng pinagbilan ko para mabili nyo na rin if interested kayo. Please don't forget to subscribe, share, like, and click the notification bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang uploads. See you on my next vlog! Bye!